Ang paksa natin ngayong umaga, handa ba ang tao bago mamatay? Okay. Pag may mga namatayan, tayo nakikiramay sa kanila, no? At tayo'y nakikipag salimuha sa kanila, sa kanilang mga patay. Pero ang tanong nga, handa ba ang tao bago mamatay? Pagbalik ni Kristo Jesus, bubuhayin ang mga patay. No? O sabi nila, yung mga namatay, nasa heaven na. No? Okay, yun yung mga ng paniwala ng karamihan. Na ang mga namatay ay nasa langit na sila. Okay? So, pero ang tanong dito kasi, bago ka mamatay, handa ka ba? No? Handa ba ang tao? Okay? Kasi, pagbalik ni Kristo Jesus, bubuhayin ang mga patay. Okay? Pagpatuloy natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. Sa araw na yun, ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo Jesus ay bubuhayin muna. Ayon. Kailan bubuhayin yung mga namatay? Sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Muli silang bubuhayin. Sino yung mga muli niyang bubuhayin? Yung mga sumasampalataya sa Kanya. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natira, ay titipunin sa alapaap kasama ang mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So yung mga namatay na nananampalataya o tagasunod ni Kristo Jesus, sila yung muling bubuhayin, no, sa kanilang na himlayan, no? Ito ay mangyayari pagbalik ni Kristo Jesus. Okay, sa ganon, sasalubong tayo mga naman na nabubuhay sa pagdating ni Kristo Jesus, kasama natin yung mga namatay, nananampalataya kay Kristo Jesus na binuhay. Nasasalubong tayo sa ating Panginoong Kristo sa alapaap. Pagkatapos nun, sa gayon, makakapiling natin siya, ang ating Panginoong Kristo, magpakailanman. Okay? So, ito na yung buhay na walang hanggan. Pagpatuloy natin sa Lucas chapter 18 verse 8. Ang nagsasalita rito, nagtuturo rito, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ganito ang sinasabi niya. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. No? Sino yung magbibigay ng katarungan ay ang Diyos. Okay? Ano yung katarungan na yon? Na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo'y magkakaroon ng kaligtasan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, pagpatuloy natin. Ngunit, sa pagbabalik ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? No? Sa pagbalik ni Kristo Jesus, hinahanap ng ating Panginoong Jesucristo na yung mga tao ba sa pagbalik niya ay may pananampalataya. Sapagkat ayon sa isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17, no? Sabi niya rito, ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Kaya nga, ang tanong ng ating Panginoong Jesucristo,
No? Ngunit sa pagbabalik ng tao, anak ng tao, sino yung anak ng tao? Ng ating Panginoong Kristo. May daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? No? Yun yung hinahanap sa pagbabalik ni Kristo Jesus, sapagkat yung mga namatay na muling bubuhayin ay yung mga sumasampalataya kay Kristo Jesus. Yun yung mga muling bubuhayin. Okay? Ngayon, tanong. Ikaw ba yung pananampalataya mo ba ganun na lang? No? Nakarinig ka na may Diyos, meron ka ng pananampalataya, no? Sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma, sabi niya, ang pananampalataya ay nabubuo sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, yung pananampalataya ng tao ay nakabase sa salita ng Diyos. Yun yung isinulat ni Apostol Pablo sa Roma, no? Ang pananampalataya ay nabubuo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? So, ang tanong natin yung pananampalataya ng tao, nanampalataya siya, na hindi naman sumusunod o hindi niya kilala si Kristo Jesus, yun ba ay tama na yun? Okay? So, may malalim na kahulugan na pananampalataya na hinahanap ng ating Panginoong Jesucristo pagdating niya. Pagpatuloy natin sa Galatians chapter 5 verse 6, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ito yung mga sumusunod sa batas ng pagtutuli. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So yung pananampalataya pala, no, may gawa yun. Ang gawa niya, pag-ibig. So hindi lang pala basta na meron kang pananampalataya, kundi yung pananampalataya natin, no, ay merong gawa. Ang gawa niya ay pag-ibig. Pagpatuloy natin, mga kapatid, sa John 14:23, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo rito, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ngayon, kung tayo'y nananampalataya kay Kristo Jesus, na halimbawa yung mga namatay na nananampalataya kay Kristo Jesus ay sila yung muling bubuhayin pagbalik niya. Ngayon, ang tanong kasi, kung meron tayong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, mahal natin siya. So, yun yung gawa ng ating pananampalataya. Ngayon, ang sabi ni Kristo Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Yun pala, yung gawa ng pananampalataya ay pag-ibig. At ang gawa ng pag-ibig ay sumusunod tayo sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi lang yung naniwala ka sa Diyos, pero hindi ka naman sumusunod sa salita ni Kristo Jesus. No? Naniwala ka sa Diyos, pero hindi mo naman mahal ang Diyos. No? Kung mahal mo ang Diyos, dapat susunod ka o mamuhay tayo sa salita ng Diyos. Pagpatuloy natin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. So kailangan sumunod tayo. Kung meron tayong pananampalataya, yun ay may gawang pagsunod sa ating Diyos o tayo'y nabubuhay sa salita ng Diyos. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember to serve God while you are young. He is the one who made you. Your life will have many troubles in the future. Kaya nga, sabi rito sa sulat sa Book of Ecclesiastes nito, na habang tayo ay bata pa, maglingkod na tayo sa Diyos. Kasi, pag tayo ay namatay, kailan pa tayo maglingkod sa Diyos? Okay?
So balik tayo nun sa handa ba ang tao bago mamatay? Ibig sabihin, kapag namatay ka kasi, handa kang sasalubong sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, bago mamatay ang tao, pinaghandaan mo yung sarili mo. Iningatan mo yung sarili sa mundong ito. No? Ngayon, pag ang tao ay namatay, ibig sabihin, handang-handa siya sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Kasi siya yung muling bubuhayin ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, dito, alalahanin ninyo ang Diyos sa iyong kabataan. Siya ang gumawa sa iyo. Ang buhay mo sa darating na panahon ay maraming kapighatian at pagsubok. Okay? Halimbawa, pag tumanda ka, pag tumanda ang isang tao, hindi natin maiwasan. Maraming sakit ang dadapo sa kanya at mararamdaman niya yon. Until such time na hindi ka na makapag-jogging dahil matanda ka na nga. No? Kung minsan yung gusto mong pagkain, hindi mo na nakakain. Yan ang ibig sabihin niyo. Your life will have many troubles in the future. Kaya nga, habang tayo ay may lakas at sigla, habang tayo ay bata pa, maglingkod na tayo sa Diyos. Ibig sabihin, yun yung paghahanda natin na bago tayo mamatay. No? Aminin natin mga kapatid na ang bawat tao ay mamamatay. Ngunit, ang Diyos lang ang magtatakda ng kamatayan ng tao. So, hindi natin alam kung anong oras, kung anong araw ang kamatayan ng tao. Kaya, dapat, bago tayo mamatay, handa tayo. No? Doon sa mga bagay na yon. Sapagkat kapag ang isang tao ay namatay, pero handa siya, nung siya ay namatay, nabayay siya yung muling bubuhayin ng ating Panginoong Jesucristo pagdating niya. Okay? Ngayon, pagpatuloy natin. Sa James chapter 1, verse 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Yan yung paghahanda natin. Ang paghahanda natin habang tayo'y malakas pa, habang tayo'y bata-bata pa, ay kailangan tayo'y mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Yun yung paghahanda natin bago tayo mawalan ng hininga. No? Yun yung paghahanda natin. Ulitin natin. Sa isinulat ni Apostol Santiago, chapter 1, verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Okay? Pagpatuloy natin sa verse 21. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagkumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ibig sabihin, yung salitang na itanim sa ating puso, tayong mamuhay doon. Mamuhay tayo doon. Bakit? Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. So, maliwanag. So, sa paghahanda ng ating sarili, ay kailangan talikuran na natin ang maruruming gawa. Alisin ang masasamang asal. Okay? Magpakumbabang tanggapin natin ang salitang itinanim sa ating puso. Sapagkat ito ay may kakayahang magligtas sa atin. No? Paano yung kaligtasan? Pagbalik ni Kristo Jesus, no, tayo mga sumusunod sa Kanya, nabubuhay sa Kanyang salita, ito yun, no? Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Sila yung unang bubuhayin, ang tawag yan, the first resurrection. Unang pagkabuhay. Ang unang pagkabuhay ay yung mga sumasampalataya kay Kristo Jesus. Okay? So,
Sana naunawan natin yung mga kapatid. Pagpatuloy natin. Sa 1 John chapter 1 verse 9. Paano ako makakalapit sa Diyos? Makasalanan naman ako. Marami akong kasalanan. Ayon sa isinulat ni Apostol Juan 1 sa 1 John chapter 1 verse 9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya ay tapat at matuwid. So kailangan lang, kung tayo ay malayo sa Diyos, kailangan manumbalik tayo sa Kanya. Okay? Tayo ay ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Mangumpisang tayo sa Diyos at patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Pagkatapos noon, pagpatuloy natin, pagkatapos noon, kaya nga yun yung sinasabi, kaya talikuran na ninyo ang inyong mararuwing gawa at alisin ang masamang asal. So yun ang gagawin natin mga kapatid sa ating paghahanda bago tayo mamamatay. Sapagkat ang tao ay hindi natin maitatwa na ang mga tao ay mamamatay. Hindi lang natin alam kung anong oras, anong araw. Ang Diyos lang ang magtatagda na kung kukunin na ang ating buhay. Okay? Pagpatuloy natin sa Revelation chapter 22 verse 12. At sinabi ni Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsasabi rito. Makinig kayo. Ayun, yung muling pagbabalik ni Kristo Jesus. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa. Ano yung gantimpala? Yun yung muli tayong bubuhayin at makakamit natin yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ano? Paano makakamtan yung gantimpala? Sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ano yung ginawa natin? Tayo ba'y nabubuhay sa salita ng Diyos? No? Sabi niya rito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Yun yung gawa natin. Na tayo ay mamuhay sa salita ng Diyos. Sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi niya rito, no? Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Okay? Ibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. So yung Espiritu ni Kristo Jesus at yung Espiritu ng Kanyang Ama ay mananahan sa atin. No? Yun, ang pan natin doon. Kaya nga, ang gawa natin sa Revelation chapter 22 verse 12 ay yung tayo ay mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Yun ay paghahanda bago tayo mamamatay. Bakit? Sapagkat, sabi niya, handa ba ang tao bago mamatay? Bakit? Pagbalik ni Kristo kasi, si Jesus, bubuhayin niya yung mga patay. Sino yung una niyang bubuhayin? Ang mga sumasampalataya sa Kanya. Amen? Amen. And God bless us all. Amen. Amen.